Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinyon at reaksyon sa mga maiinit na usaping pang-politika sa ating bansa. No? Ating pong pag-usapan mga kababayan, ito pong DILG ay magsasagawa ng investigasyon. Bakit po ang ilang mga local government units ay wala sa kanilang mga lugar, no, na sinalanta ng bagyo, lalong-lalo na tong si Bagyong Uwan na naglabas po ng memorandum ang DILG sa pangunguna ng Secretary John Vic Remulla na everybody should be on hand dito po sa Bagyong Uwan, walang lalabas from November 9 to November 15. Yun nga lang, yung iba po hindi pa rin napigilang lumabas kasi ano po ang dahilan, no? Okay, at ganun din po si Senator Erwin Tulfo mukhang galit na galit po, no? Dahil napaabot po sa kanyang opisina na meron pong nangyayaring diskriminasyon. Eto na naman tayo Discrimination to the max mga kababayan. Namimili na naman kung sino ang dapat tulungan, kung sino ang dapat unahin o pagbigyan. Ano ba naman ito mga kababayan? Ganito na lang palagi sa bansa natin, ano? Alright, so shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin natin mga kababayan, ito pong sinabi ng Malacanang sa pamumuno po ni ni Yusek Attorney Claire Castro ng PPO at PCO na ang DILG po ay mag-iimbestiga bakit nakalabas pa rin o tuluyang lumabas pa rin itong ilang mga local government officials na ang kanilang bayan ay sinasalanta ng bagyo. No, kasi naglabas po ng memorandum diyan si John Vic Remulla na as much as possible from November 9, that is Sunday, hanggang Saturday, isang linggo po yan, walang lalabas. Canceled lahat ang inyong vacation request. Canceled lahat ang inyong foreign travel. No, para po kayo po ay maging visible, kayo po ay mag-lead ng anumang effort na tulungan ng inyong mga kababayan o mga constituent ninyo na nahagip ng Bagyong Uwan o ng Bagyong Tino. So pangkalahantan po yan, all of the local government officials. However, mga kababayan, may nakapulslit po. May mga nakalabas. No, parang sabi ng mga netizens, wala kayong pakialam. Iniwan nyo yung mga constituent nyo, iniwan nyo lang sa mga assistant o whatever. No, yung iba po ay nagpunta po ng Germany at yung iba hindi natin alam kung saan nagpunta. No, yun ngang mag-asawang Prasko na batikos dahil sabi mukhang maglalamierda lang sa Europe. Yun naman pala merong prior engagement si DOT Secretary Prasko, pero paglapag niya doon kinabukasan lumipad na rin siya pabalik ng Cebu. Nakita nyo naman paano po magbigay ng tulong, lalong-lalo na yung congressman ng Cebu na si Duke Prasko. Yun nga lang, si Duke Prasko sobra epal. Pasensya naman Congressman Duke Prasko Ikaw naman pinopromote mo pa yung sarili mo, pati sombrero mo Duke. Hindi naman yun yung Duke Blood Levels na school Pangalan mo kasi nasa sombrero mo. Tapos meron ka pang truck dyan nakalagay sa health ng Prasko. Pasensya naman Congressman Duke galawang trapo ka, epal ka yata. Epal ka ba? Hindi masamang tumulong pero sana naman wag na magpa-epal ng mga tarpaulin Duke Prasko pasensya po at na-call out kayo, pero at least kudos naman sa mag-asawa na yan na bumalik naman kaagad sila to lend a hand. Pero yung iba po tulad yung nandyan sa norte alam nyo naman kung sino yan, lalong-lalo na yung governor dyan sa norte nagpaliwanag pa siya mga kababayan. Kasi daw, nung ang pupuntahan nila sa Germany, meron pong agricultural na seminar doon. Kinakailangan nilang umatin. Ang dami nila.
Ngayon, sabi niya, bago naman kami umalis, nakapwesto na po dyan. Nandyan po yung assistant governor namin. Saka nung lumabas po yung memo daw ni Secretary Rimulya, nakaplano na sila. Umalis sila November 9. Lumabas yung lumabas yata yung memo ni John Vic November 9 din. Nandun na daw sila sa taas. Alangan palang babalik pa sila. Ha? Sabi naman nung interviewer, yung nag-i-interview kay governor, nakalimutan ko po pangalan, di ba alam nyo naman na nung Webes pa lang meron ng weather advisory na malakas itong si Uwan. Hindi po, nakaprepare naman na po kami. Na-prepare na po namin yung aming mga disaster relief. O nandyan naman po yung assistant governor namin, no? Sayang naman, baka pagkalapag namin doon, balik na rin kami kaagad. Baka masabayan namin si Uwan. Sa bagay, may rason nga naman mga kababayan, no? Dapat, ako naman in defense of that governor, dapat John Vic, nung sinabi pa lang nung Webes, dapat naglabas ka na ng, ng memorandum maaga. Sinabayan mo na sana. Oo. Kasi nakita nyo na yung bagyong Tino Expect the unexpected. Dapat lahat nung John Vic, dapat lahat nung vacation request, travel request ng mga local government officials, you have to look forward na ano ba ang weather, ano ba may mga disaster ba, lalo na sa bagyo. Yung lindol, hindi nyo po yan, hindi maiiwasan yan, hindi nyo ma-predict yan, only yung ganun-ganun, yung Richter scale. Pero itong bagyo, at least meron kang pag-asa, you can coordinate with them. So siguro sa aking opinion, mga kababayan, sino ang may fault? Pareho sila. Pareho sila. Bakit naman governor? Sana ikaw governor, ikaw na lang ang umuwi, bumalik. Hinayaan mo na yung mga kasamahan mo. Siguro naman dyan with the assistant of your assistant, ganon. O ikaw na lang, ganito babalik na lang ako doon kasi mas kailangan ako. Kailangan ng commanding authority doon. Ganon sana. Hindi, tinuloy mo pa O tapos nagbigay ka pa yata ng di magandang statement kaya ka nako-call out ng mga netizen. So sabi lang po ng palasyo, mag-iimbestiga daw po ang DILG at aalamin kung ano ang reason nila, bakit pa rin kayo tumuloy, valid ba yung reason ninyo despite of the memorandum from the DILG secretary. So hindi pa naman sila bibigyan na siguro ng disciplinary action, but they will be accorded a due process. Magpaliwanag kayo. Kung katanggap-tanggap naman yung paliwanag ninyo, siguro hindi naman kayo papatawan ng parusa. Okay, so yan po, no? Again, mag-iimbestiga, they will be given a due process. Tama po yun, mga kababayan. Dinggin nyo yung side naman ng paliwanag para at least hindi sila magsasalita ng masama. Ay, pinarusahan ako, hindi ako binigyan ng due process di ba? Hindi dininig yung aking side, basta nagbigay na lang kaagad ng desisyon. Tama po yan, no? Yan ang magandang proseso. Now, punta naman tayo dito sa isa na si Senator Erwin Tulfo. Nakarating po sa kaalaman ng opisina ni Senator Erwin Tulfo na may nangyayari pong diskriminasyon diyan po sa bigayan ng tulong sa sinalanta ng bagyo diyan po sa Cebu. Yung si Bagyong Tino. No, yung aftermath po ng bagyo na yan, napaka-devastated po, devastation talaga. Kawawa po yung iba, wala ng property, totally na-loss ang property. Buong bahay ba naman inaanod Ano masisave mo? O tapos yung mga inabot ang bahay hanggang bubong, ano masisave mo doon? Wala na yon, loss na yon. Yung refrigerator mo, TV mo, sasakyan mo, loss na yon. So ang laking pera ang gagastusin dyan ng gobyerno. Ang problema, paano sila matutulungan ng gobyerno? Yung mga dingding niyan, magmumolds yan. Dapat niya total destruction yan, start from the ground up Opo, dito ginagawa yan ganyan, yung mga flood mitigation, i-assess ng mga company na nag-ano ng flood, sasabihin sa'yo, ay wala bulok na tong pader dingding mo, magmumolds ito, balitan mo na. Ang masama niyan, wala silang home insurance. Tapos may deductible ka pa. Ayun ang masakit, di doble-doble ka. Ngayon mga kababayan, napanood ko to Yung isang lalaki diyan, feeling niya na discriminate siya. Bakit? Kasi sabi daw po nung barangay nila, yung bahay niya partially damaged lang. Partially damaged.
Pero ang totoo, sabi niya hindi po partially damaged ang bahay ko. Talagang nawala. Eh bakit nandito sa listahan ng bahay ko partially damaged tapos ganito lang ang tulong sa akin? O di ba? Kayo po diyan, ito na lang po, ganito lang 'yan. Ayusin niyo po. Kayo po na nagre-report diyan, bago niyo isulat, bago niyo ibigay yung final list, dapat i-verify niyo maigi. Puntahan niyo yung site. Eh hindi nyo yata napuntahan, may nagsabi lang sa inyo, itong bahay ni Juan Tamado, hindi naman to inanod, hindi ano lang, natibag lang yung pader, bigyan lang ng konting ayuda. Hindi po eh. Yung mismong may bahay ang nagrereklamo, wala po yung bahay ko. Oh, ba't ganito lang ang tulong? Di po ba? Tapos yung iba na hindi dapat ganun, iba ang tulong. There is a discrimination. Siguro merong lapses doon sa mga nagtitingin, sa mga nagsusulat, sana intindihin din natin. Pero maniwala kayo doon sa may-ari ng bahay kasi siyang nakakaalam doon sa lalaki. Wala nga yung bahay niya talagang na-swept away ng tubig. Paano mo sasabing partially damaged? Ano, nakita mo yung bahay doon sa kabilang pampang? Yung bahay niya partially damaged. 'Di ba? Ito mahirap sa atin mga kababayan Totoo po nangyayari yan. May diskriminasyon pati pag sa bibigay ng ayuda. Yung po ang mahirap sa atin no? Napakagulo, talagang lahat pinupolitika. Wag naman sanang ganon. Kaya sabi ni Senator Erwin Tulfo, hindi po papayag si Secretary ng DSWD Rex Gatchalian yan. Hindi niya papayagan yan. Kailangan mag-imbestiga si Rex Gatchalian. At the same time, baka kasama dyan si Erwin Tulfo. Kasi siya ang committee dyan sa Justice, chairman of, kung ano yung committee niya, sa Welfare and Justice, mga kababayan. Tama po yan. Huwag nyo pong politikahin ng tulong. Huwag kayong mag-discriminate. Kawawa ang mga tao Ibigay nyo po ang tamang tulong, ang tamang ayuda. This is about time. Itabi nyo na ang politics. Kung duda kayo sa sinasabi ng tao, why don't you do an ocular? Sabihin nyo, sir, ano po nangyari sa bahay? O ganito. Okay, sir. Magpapadala tayo ng tao diyan para patunayan yung sinasabi ninyo kung ano po yung i-report nila, yun po yung sasabihin dito tungkol sa inyong ayuda. Ganon. Hindi yung nakabalita lang, hindi nyo pinuntahan Di po ba? Alam natin, marami ang masama ang loob, marami ang pagod. No? Pero sa totoo lang, kung pagod kayo at na-overwhelm kayo, take a rest. Ibigay nyo muna yung task sa iba. Para naman sensible ang pag-iisip. Alam nyo yung mga nasiraan dyan na wala ng gamit at buhay, mataas ang emosyon yan. Tapos i-discriminate ninyo, that's a no-no. Kaya kay Rex Gatchalian at kay Senator Erwin Tulfo, ayusin nyo po. No? Talagang devastated ang Cebu, kaya yung mga mamamayan dyan, mga Cebuano, they are in high emotions. Okay, so kayo po, ano po inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.